Kamusta, Fire Signs? Welcome to Like a Tarot. Anong bagong kapalaran ang magbubukas sa buhay mo? Kung ano yung inihahanda ng universe para sa ikakabuti ng buhay mo. May mga taong nag-uusap-usap dahil sa galing mo or dahil naiinggit sila sa iyo. Mapapansin mo ito kasi hindi nila ito maitatago sa iyo. Walang problema sa iyo, yun yung alalahanin mo. Yung mga taong nag-uusap-usap patungkol sa iyo, meron silang mga personal issues na ibinubunto nila sa iba. Kaya huwag kang papatol. Umiwas o putulin mo yung koneksyon sa kanila. Posible rin na merong letter E, A at K sa pangalan ng person na ito. Merong tagumpay or swerte na darating sa iyo pero madedelay ito. Pero the more na matagal siyang dumarating, ibig sabihin ay kumbaga major blessing yung darating sa iyo. Itong swerte ay darating sa panahon ng September, October, November. Ito yung matagal mo ng transformation na gusto mong maganap sa buhay mo. Magkakaroon ng salo-salo, sayawan at kantahan. Merong darating na package o kaya in-order mo ito. Messages or email na gustong makipagkita sa'yo or magkakaroon kayo ng meeting. Posibleng patungkol ito sa career or in-applyan mo or date. Hindi magiging hadlang yung mga challenges or chismis sa iyo. Patuloy na magpo-progress yung buhay mo. Kung single ka or nasa relationship, posibleng ang person mo ay may letrang R, V, N, J, A, E, at S. Kasi merong person na nananalangin na magkaroon ng relasyon or yung magtagal ang relationship sa person. Posible din na nakaharap ka sa phone mo or sa computer na nagkakaroon kayo ng palitan ng conversation. At pinapakita sa tasa na ito na ikaw at ang person ay soulmate. At para sa mga single, malapit mo na matagpuan yung person na nakalaan para sa iyo. Kaya wala pang nagaganap kasi wala pang spark or hindi nyo pa napapansin ang isa't isa. At hindi pa ito yung tamang timing na magkita kayo. Maybe nagkakasalubong or nagkakasama pero hindi pa kayo nagkakausap. Sa financial, maganda naman yung magiging daloy sa iyo kasi may mga oportunidad pang darating na para kumita ka. Dahil sa gusto mo yung ginagawa mo, mas lalo ka pang nagiging creative. Asahan mo nakikita ka nang hindi mo inaakala or inaasahan. At mararamdaman mo na nagtatrabaho ka pero parang hindi kasi masaya ka sa ginagawa mo. May posibilidad din na ang ilan magkakaroon muli ng conversation, pwedeng offer para sa bagong career o negosyo. Meron ding younger person na bata ka pa lang, alam mo na kung ano yung gusto mong patunguhan sa buhay. At magkakatotoo ito.
makakaya mong balansehin yung love life at saka career o negosyo. Merong person na hindi ka naman nagpaplano pero nangyayari na lang. May ilan sa inyo na makakapag-travel ka or doon ka makakahanap ng makakarelasyon mo or doon ka natitira. At saka may ilang fire sign na makakapagpatayo ka ng sarili mong bahay. Makakapag-save ka rin para sa future mo or future ng family. Pinag-iingat ang ilang single sa person na gusto mong i-offer yung sarili mo or yung pagmamahal mo. Kapag hindi nasuklian yung pagmamahal mo, ibig sabihin meron pang mas deserve na nakalaan para sa iyo. At saka mauuwi rin sa kasal ang ilang fire signs lalo na sa mga matagal na ang relasyon. Mas lalong magiging malapit kayo sa isa't isa lalo na yung buong family nyo. Meron kang namayapang loved one na bata pa. Siya yung nagsisilbing guide mo. Tinutulungan ka niya sa mahirap na nangyayari sa buhay mo. At saka, meron kang magiging mentor na malaki ang magiging parte para makamit mo yung tagumpay sa buhay mo. Makinig ka sa kanya. At dahil sa kaalaman niya, marami ka pang ma-achieve sa career or sa negosyo mo or pag-aaral mo. Alamin pa natin yung ibang detalye gamit naman ang mystical cards. Ano man yung mga sitwasyon na pinagdaraanan mo at pagdaraanan pa, lagi mong i-remind ang sarili mo na merong mga magandang darating. Mas lawakan mo yung pangunawa mo sa sitwasyon na nangyayari. Itong next card mo ay magtiwala ka sa abilidad at kakayahan na meron ka. Kasi meron kang sapat na kaalaman para mas lalo mo pang palawakin yung kaalaman mo. Mas mag-grow ka pa. Huwag kang matakot na tumuklas. At kahit dito pinapakita na magaganap yung swerte sa buwan ng September, October at November. Itong card na ito na nagsasabing marami ng blessings na dumating sa buhay mo at yung mga biyaya na dumarating ay kailangan ipagpasalamat. Kung hindi ka magdadasal, ipakita mo sa kapwa mo na makakatulong ka. Kasi ginagamit kang instrumento ng may kapal para makatulong ka sa kapwa mo. Ang ganda ng tasa reading mo eh. Maraming naibibigay sa'yo, pero kailangan mo din mag-share. Para sa mga bagong viewers, ang reading na ito ay timeless reading. General reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo at kung kailan mo ito napanood, yon ang start ng 1-week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Page of Cups, the Wheel of Fortune, the Justice. May mga fire signs na meron kang hindi nakasundo. Pero ito na yung panahon na magkakaroon na ng kapayapaan pagkatapos ng pagtatalo.
Merong matatapos at merong positibong magsisimula. At kung ang ilan sa inyo naakusahan ka ng mali na paratang, makukuha mo yung hustisya mo. Magkakaroon ng clarity sa situation na kahit hindi na kayo magpaabogado. Kumbaga, yung person at ikaw, kayo lang din yung aayos. Ang ilan sa inyo sa career ay meron kang part-time. Ang iba naman ay meron kang maliit na negosyo. Maraming pabor na changes na magaganap sa buhay mo. Magiging mas creative ka. Ang ilan sa inyo makikipag-collab ka sa negosyo mo or career o kaya sa online. Pwedeng pinag-iisipan mo ito or ginagawa mo na. Mas lalong nagiging prosperous, fruitful at saka balance yung career mo or negosyo. Ang ilan sa relasyon ay magkakaroon ng big step sa relationship nyo. Pwedeng magkaroon na kayo ng baby or magpapakasal na kayo ng person mo. Ang ilang single naman, maraming proposal, maraming nagkakagusto sa'yo or nakakarelasyon ka. May potential person na magpapatibok ng puso mo. Kumbaga sa kanya mo makikita yung mga katangian na hinahanap mo sa isang relasyon or isang person na gusto mong magkaroon ng pangmatagalan na relasyon. 2 of Cups, 3 of Cups, 4 of Cups. Itong mga cards na to ang nagsasabi na may ilang fire signs na magkakaroon ng celebration or merong sitwasyon na ikakatuwa ng puso mo at ng mga taong sumusuporta sa iyo. Pwedeng dahil nga sa nabanggit kanina na magpapakasal na kayo or magkakaroon na kayo ng baby ng person mo. At saka nagustuhan ka ng person mo, ano man ang gender mo, yung physical na itsura mo, forma, at saka buhok mo. Ipinagmamalaki ka rin niya sa mga kakilala or kaibigan dahil sa binago mo yung buhay niya at binago rin niya ang buhay mo. At saka ang ilan ay may problem sa pagbubuntis. Pwedeng ikaw o yung person mo. Kaya pangalagaan yung kalusugan. Ang ilan sa financial, dahil sa nagtutulong kayo ng person mo, nadodoble yung kita or hindi kayo masyadong nahihirapan. Pero may ilang fire signs na nagkaroon ka ng magandang pagkakataon pero meron ka pa rin namimiss na oportunidad at pinanghihinayangan mo ito. Huwag mo masyadong pansinin yung nawala kasi makakapagsimula ka pa rin. Magkakaroon man ng delay, katulad na sinabi sa tasa reading, yung delay na nagaganap, lalo na kung mas pinapatagal, mas may magandang resulta. Nakikita mo naman yung card, diba? May malaking cup. At pinakita na rin yan sa tasa reading mo kaya tuloy-tuloy ka lang sa mga dapat mong ipagpatuloy. Nasa isip mo lang yung akala mo may na-miss ka ng pagkakataon. Para sa ilang single or nasa relationship, makukuha mo na yung hustisya na para sa'yo kasi kahit sa tasa reading at kahit dito pinapakita na mamimit mo na yung true love mo. At sa mga nasa relationship, na-meet mo na yung person na nakalaan para sa iyo. Four of Cups, 8 of Swords in reverse, Knight of Pentacles. Ito nga talaga yung bagong kapalaran na magbubukas sa buhay mo para sa mga fire signs.
Di ba yun yung inaalam natin? Sa tasa reading at kahit dito pinapakita na magkakaroon ng malaking blessings sa buhay mo. Hindi lang yan patungkol sa financial na hindi ka na masyadong mamamroblema, kundi makakalaya ka na rin sa mga paghihirap sa isip mo or nararamdaman at kahit sa mga taong pumupuna sa iyo. At saka masisecure mo na din yung kapalaran mo ngayon at saka sa future. Sa kalusugan, pinapayuhan ka ng mga cards na ito na i-release mo na yung mga negative na nangyari sa nakaraan kasi makakasama ito sa kalusugan mo. Kasi may ilang fire signs na sa sobrang kakaintindi ng mga negatibo na hindi naman nakakabuti sa'yo, magkakaroon ka ng severe stress. Mas bigyang focus yung palakasin yung katawan, lalo na't healthy ka naman. Ang ilang single, parte ng pag-move on mo, yung pumupunta ka sa mga lugar na hindi mo napupuntahan. Pinag-iipunan ng ilan sa inyo yung mag-travel o kaya magbakasyon. Ang ilan sa relationship, meron man kayong differences ng person mo, ay nare-resolbahan nyo yung konting problema sa relasyon kasi base sa cards, pareho kayong mature. Merong isang nag-a-adjust. Hindi kayo sabay na umiinit ang ulo. Itong Three of Pentacles na final card mo ay napaka-positive. Sa negosyo, magkakaroon ng success, may personal growth sa negosyo, sa relasyon, unti-unti nagkakaroon ng stability kasi unti-unti natatanggap nyo na ng person mo kung ano yung weakness ng isa't isa. At katulad na nabanggit sa tasa reading na yung trabaho mo na-enjoy mo na kesa sa kumikita ka. Marami ka pang kikitain at saka ma-achieve kasi may mga taong tutulong sa iyo na kapareho ng mindset mo or pareho ng plano sa buhay.